Kumusta? Mabuti! For today's video. Nagbigay ng paunang bayad ang kapatid ni Nili para sa naiwang utang sa akin ni Lola. Pero bago yun ay lumabas muna kami, tayan nga't ang dami namin mga nadaanan ng mga itinapon na bagay. Interesado pa nga si Nili na bitbitin yung mga paintings pero hindi ko hinayaan dahil dagdag kalat pa sa bahay at ang isa pa ay wala na ding paglalagyan. Kung hahayaan ko nga si Nili na bitbitin yung kanyang mga nakikita ay baka tuluyan ng parang maging junk shop yung bahay. At ay nga nakabuelo na at dadalhin niya daw sa bahay yung styrofoam at ilalagay niya daw sa kanyang CR. May nag-comment nga dati na namatay lamang daw si Lola ay naging basurera na si Nilush. Kung hindi nga sasawayin ay mag-uuwi talaga yan ng mga basura sa bahay at isa nga din yan sa kanyang paboritong gawain ang mag-ipon ng mga basura at mga patapunan na bagay. At ay nga't pati nga mga kahon ay gusto pang halongkatin at baka daw nandyan yung kanyang mga damit dahil meron daw kumuha ng kanyang mga damit. Boy, at loting giklom sama. Dati-rati nga ay ako lamang yung namumulot ng mga bagay na pwede pang mapakinabangan pero mas matindi nga itong si Nilush at lahat na nga lamang ay gustong bitbitin. Pagtapat nga namin dyan ay nakisuyo sa akin si Lola na baka daw pwede kong kuhanin dyan sa likod ng kanyang kotse, yung kanyang walker. Baka siya na. Libre ah. At ay nga pati nga yung walker ni Lola ay gusto pang angkin ni Nili at kanya daw yun. Katulad nga yun ng kanyang walker na kanyang ginagamit dati sa labas at kakulay nga din kaya akala niya siguro ay kanya yun. Araw nga yun ng Huwebes kaya maraming mga nakapwesto dyan ng mga magtitinda at bumili nga si Nili ng bulaklak. Siyempre ang paborito niya na pink roses at hinahayaan ko nga lamang siya na bumili tuwing araw ng Huwebes para masiyahan siya at hindi din naman kamahalan yan. 20 shekel o mahigit 400 pesos sa pera natin sa Pinas at isang beses lang naman sa isang linggo kung bumili siya. At ay nga't mukha nakakatakot yung manika at meron din ganung manika si Nili sa bahay. Naglakad-lakad pa nga kami ni Nili hanggang dun sa dulo at tinanong ko nga din siya kung mayroon pa siyang gustong bilhin. Gusto niya daw bumili ng tubig pero meron naman kaming dalang tubig kaya lamang gusto niya na bumili gusto niyan ay yung lalagyan na plastic. Tamang-tama nga din ang dating namin dahil meron na silang luto niyang garlic bread. Masarap nga yung tinapay na yan pero bihirang-bihira lamang na makadating kami dyan na may luto na. Maaga nga kami lumalabas kaya kadalasan pagdating namin dyan ay wala pa silang luto na garlic bread. At ay nga't bumili si Nilush ng tubig pero hindi naman niya ininom at sa bahay na lamang daw niya iinumin. Yung bote kasi ang sadya niya at kapag naubos ang laman ay yun ang kanyang gagawin na baunan ng tubig. Nagkita na naman nga ang pusa at kuting at buti na nga lamang at hindi umiyak ang kuting nang makakita ng pusa. Meron din pala sila dito ng mga tinda ng mga luto na pagkain at para nga lamang karenderya sa atin sa Pinas. Pauwi na nga kami niyan at hindi naman uuwing bokya si Nili dahil meron namang siyang nabili na bulaklak. Pagdating nga namin ng bahay ay pinakain at pinaliguan ko na nga si Nili at naisipan ko nga din na ayusin yung kanilang lagayan ng mga gamot ni Lola. Madami pa nga ng mga gamot na naiwan si Lola at bago nga siya mawala ay kakukuha ko pa nga lamang ng pang 3 buwan na stock ng kanyang mga gamot. Pinagsama-sama ko sa isang plastic ang mga gamot ni Lola at pwede yang i-donate. At yung kay Nili naman ng mga gamot ay sa sobrang dami nga ay yung iba ay na-expired na. Isa-isa ko nga din tinignan ang expiration date ng mga gamot ni Lola at Nili at yung mga expired nga ay tinapon ko na. Nung una nga ay nagalit si Nili at bakit daw pati ang kanyang mga gamot ay tinatapon ko. Siyempre pinaliwanag ko din sa kanya na yung mga expired na ay kailangan ng itapon at hindi na yun pwedeng inumin. At dahil nga nagre-reklamo si Nilush na itinatapon ko daw yung kanyang mga gamot ay tinanong ko nga kung gusto niyang uminom ng expired ay ayaw din naman. At ay nga habang nag-aayos ako ng mga gamot ay sininggahan si Nilush na kumanta at sumayaw at sinabayan ko na nga din para kahit paano ay malibang si Nilush. At ay nga't may pasong and dance number pa si Nilush at halos lahat ata nga ng mga lumang kanta at mga kantang pambata ay alam niya. May liga si Nili sa musika at wala nang patayan dito sa bahay ang radyo at ang TV naman ay simula umaga hanggang gabi ay buhay. Pinapatay ko nga lamang kapag matutulog na siya o kapag tulog na at binubuhay niya ulit kapag nagigising siya sa hating gabi o madaling araw. Dumating din pala ng araw na yan ang kapatid ni Nili para kamustahin at dalawin din si Nili at ang isa pa ay magbibigay din daw siya sa akin ng paunang bayad sa utang ni Lola. Simula nga nung nawala si Lola, madalas na siyang pumunta dito sa bahay para kamustahin kami at tamang kwentuhan lamang din. Yang pera nga na binabayad sa akin ay galing din yan sa mga naiwang pera ni Lola. Ilang araw nga nun pagkatapos mailibing si Lola ay inasikaso ni Rapi at ang kanyang anak na bunso yung mga naiwan na utang sa akin ni Lola. Mayroon kami listahan at permahan ni Lola sa mga naiwan niya sa akin na utang.
At buti na nga lamang din at mabait ang pamilya ni Lola at baka kung sa iba yan ay baka hindi na ako binayadan. At ayun nga binigay na sa akin yung paunang bayad at magbibigay daw ulit siya sa susunod. Wala namang problema sa akin kahit hulug-hulugan nila basta ang mahalaga ay makumpleto yung bayad sa akin. Hindi naman ako natatakot noon na may malaking utang sa akin si Lola dahil tiwala din naman ako na babayadan ako. Mayroon nga din nagtanong dati na bakit daw nagkautang sa akin si Lola. Iba na nga ngayon ng panahon yung amo na ang nagkakautang sa naninilbihan. Yung mga naging utang sa akin ni Lola ay yearly benefits namin yun dito sa Israel, recuperation, vacation at yung 9 na holidays. Simula ka nung namatay ang anak ni Lola na panganay ay hindi na sa akin ni Lola nababayadan ng buo. Hanggang sa naipon na nga ng naipon at yearly ay nadadagdagan pa hanggang sa inabot na nga ng pagkamatay ni Lola ay hindi pa tapos bayadan. At dahil mga pamilya na ngayon ni Lola nag-aasikaso ay paniguradong matatapos din na bayadan ang utang sa akin ni Lola. Pagdating nga sa pera ay wala akong naging problema noon kay Lola kahit pa sabihin na may naiwan siya sa akin na utang. At habang kumakain nga si Nilo siya, itinuloy ko naman dyan sa salas ang paunti-unting pagbabawas ng mga kalat. Sa dami nga ng mga nakatambak dito sa bahay ay litong-litong nga din ako kung alin ang uunahin ko na linisin. At dahil nga wala na si Lola, hindi na din ako maaabala sa paglilinis ko dahil wala nang mayat maya ay tatawag sa akin. At wala na ding magbabawal sa akin na maglinis dahil nung nabubuhay pa si Lola ay nagagalit yun kapag naglilinis ako. Ay siya nga dito lang mga ating kwento for today's video at magtatapon muna ako ng mga basura. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako ang Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.